So, ay. Inaantok pa naman ako. Antok na ako kasi nga sobrang kati ng mata ko. Alam mo yung parang dinuduyan ka sa antok. Pag nandito ako sa lalaki, ano lang, wala namang ginawa kasi nagpalinis siya ng bahay. Eh, hindi pwedeng kasi yung pagkain namin dalawa ng bata, yung si ate, tsaka si Kulit, tsaka ako nag-prepare. So yung boss ko kasi nagda-diet siya on keto. So bukas ako ngayon ang magpe-prepare ng keto niya kasi ako nag-start mag-diet sa kanya. So pag wala kami, na-order siya ng food niya as keto yun, lunch at saka dinner. So pag dati kasi magkapit-bahay kami, so pagka kailangan niya food, ako nagpe-prepare noon. As in strict ito siya dati. Yung sukat niya dati is triple XL, ngayon large na lang. Kaya pag uwi ng Brazil yun at tumaba siya, sasabihin nun, Lore, diet ako. Alam ko na yun kasi uwi siya ng Brazil. Pagbalik niya ngayon dito, syempre binata, walang asawa, ewan ko, may jowa, hindi siya nagbibinata kasi ano siya dati, ang gwapo kasi niya dati nung hindi pa siya ganyan kataba. So si amo kong babae ganun din, kamukha siya ni Gito Angie. So ngayon dinadiet ko din yun, yung babae. So pag nandun sa babae, kasi nandun yung jowa niya, more than lang sila ng pagkain. So ngayon hindi ako makakatawid kasi nagbe-blank na, ayoko tumakbo. I stop. Ang kati talaga. Nag-start yung kati ko ng balat ng Lunes kasi meron kami asong bago, meron kami ampon kasi nag-for good yung may-ari ng aso, friend yata ni Darn. So nagkaw na, inamon namin. Mabait naman siya, golden retriever ang laki-laki, alam mo siyang para ka merong teddy bear na yakap. So nilakad namin yun ng Lunes, inaya ko ng dalawang magkapatid kasi naboboard sa bahay. Sumama naman ako, nag-short ako kasi nga mainit. Nung umuwi na ako, hala, ayan na may sasakyan. Nung umuwi ako, alam na, nag-start na, nagkakaroon na ng butlit-butlit yung aking hita. Ayan, naka-short na naman ako. Pag-uwi niya, Makati kasi. So yun, namula. Tapos ang problema na naman, buti na lang, may dala akong gamot. Gamot ko yun na nasa Pilipinas ako. Kasi bago ako umuwi ng Pinas, allergy na rin ako. 1 week ako naggamot. Pero yung gamot na anti-allergy lang. Pero yung bakas, tsaka yung kati, andun pa din. So nung time na, siguro 2 weeks na ako sa Pinas, yung pan 2 weeks ko na yun, sobra init. Kasi yung may ginagawang karsada. So, pag nakasakay ka ng tricycle, papawisan ka, huhulas ka. Tapos nag-get together din kami nun, humulas ako. Pawis na pawis. Nang kinabukasan, nagkakandaiyak na ako sa kanya. So, nagpa-check up ako. Siyempre, na-check up din ang bulsa. Yun nga, buti na lang, yung gamot, nag-order pa ako ng isang set. Kasi alam kong pagbalik ko dito, sakripisyo naman. Yung lalamunan, wala lang paggaling. Kahit dito nga, sinasabi ng doktor, hindi na yung dagaling. Ang remedyo ba yun? Is, inom ka na lang ng Zyrtec. Eh, nakakatamad kasi pag Zyrtec ka ng Zyrtec. Ang laki ng katawan ko, grabe. Hindi ko carry. Nairita ako. Di ba ang galing ng aking cam? Dual camera.
Eto lang paglakad. Pupunta na. Diyan lang naman yun eh. Kaso si Che, sabi niya, paalis na siya. So, nung sinabi niya paalis na siya, tsaka lang ako lumabas. Eh, ang layo nung nihingal ako. Ang layo nung ano niya, bahay niya. Eh, dito kami magmimit. Sira kasi yung bike niya. Tsaka di siya pwede magbike. Ang bigat-bigat itong bag. Ako nga nihingal. Pero dati, nung hindi pa ganito yung katawan ko, bago ko umuwi ng Pinas, doon ko nihingal. Ngayon, iniirita ako. May apam mo. Makikita kami ni apam. Char. Oo, merong apam na nakikipagkilala sa akin bago ako umuwi. Wala akong time para sa mga apam-apam. Nangangati na talaga ako. Nakakairita. Diyos ko, 1 buwan akong hindi lalapas. Wala akong pere. Tsaka hindi tinatamad ako. Tamad akong rumampa. Hindi ako makaka-aura. Parang ka-aura. Nauna ang puson ko sa tuhod. So, challenge na naman sa akin magpapayat kasi wala akong pambilin damit. So, kaya yung sumpa ako. Ayan na. Nakikita ba? Tinamad ako magkulay kasi bala ko magkulay Friday pa. Kasi off ko na Saturday. So, yung Saturday na yun, siguro maghapon lang ako sa bahay. Inaya ko ni siya lumabas. Pero, natamad ako eh. Ang init nga, ano gagawin mo sa labas? Lalakad ka din. Tapos, naghahadali kang lumakad para makapunta ka ng metro. Kasi sa metro, malamig. Tapos, punta ka ng mall. Ano gagawin mo doon? Eh di, sa bahay ka na lang. Kwarto ka na lang maghapon. Para nung Saturday, hindi rin ako lumabas. Maghapon lang dyan sa bahay. Bloated yung tiyan ko. O parang akong buntis ng 4 na buwan. My gosh. Likot ng kamay ko. Ang bigat kasi nung ano eh, yung malet. At tingnan nyo nga, oh. Ito yung hiniram ko sa kanya. Pauwi ako ng Pilipinas. Tapos, nilagyan niya rin ng laman pauwi. Ngayon, ganyan na naman. Yung isa nga eh, napadala eh. Nawawala yun. Hindi ko alam kung kanino ko nabigay. Baka nasama dun sa isa. Ay naku, ekang. Next year na lang bayaran ko na lang chicharon mo. So ayan, malapit na ako. KFC. Ayan, tawid. Parang gusto ko munang mag-stop. Ang sarap lang mag-walking dito. Mag-start ako mag-walking siguro mga November. Kasi pag nag-walking ka ng ganito, tapos pinawisan ako, Diyos ko, o di bali na akong tumamba. Huwag lang mga katawan ko. Pag nag-gym naman ako, tapos ganitong mainit, pinawisan ako, parang may COVID. May allergy na ako before. Pero lumala siya nung nagkaroon ako ng COVID. Hindi ako ganito dati. Ano lang, dati yung ahi-ahi ka lang, ganyan. Ngayon hindi, nakakairita. Ang hirap huminga. Tapos, pag may naamoy kang hubod ng baho, naku po, ano na, yung butas na ilong ko, parang pamaypay na. Siyempre, pagka sumakay ka pa ng metro, edi, ang sang-sang, naku po, Diyos ko. Masakit na sa ulo, pa sa ilong. Eh, pag umaatake yung ganun ko, hindi ako makahinga. Parang, kulang yung hangin. Pa ito, tulad na yun. Ito nararamdaman ko. Basta, nakakunot na yung noo ko. At saka, iba na yung tsura mukha ko. Yun na yun.
Sarap pa naman mag-walking dito. Diba dito nakakagala ako eh. Tatawid na naman. Pagbalik ko naman wala na akong dala. Pero naantok na nga ako, kaya lang daw pwede matulog. Meron akong task eh, 2 hours. Sayang yung 10,000. 10,000 points, hindi 10,000 pera. Nakangati talaga ako. Naku po, wala akong cellphone dala. Paano ko matatawagan si Cheche? Siyempre mayaman ako, dalawa na yung cellphone ko. Hindi, bigay na anak ko to. Pa-birthday niya sa akin. Sarap nga ng buhay ko nung umuwi ako ng Pilipinas. Dito muna ako, di muna ako tatawid. Mambay muna ako dito. Ang sarap lang ng buhay pag mga anak mo may trabaho na. Kaya lang alas 5 pa lang gising na ako, Diyos ko. Kasi yung panganay ko papasok na maaga, 6. Tapos may prepare mo yung magsasangag ka, init mo yung tubig pampaligo, timplahin mo yung Milo, kasi Milo siya eh. Yung pangalawa ko si kape, yung panganay nakita niyo yung mata ko, diba? Kasi Makati po yan, Makati yan. Kaya nga ayoko maglabas, ayoko iangat yung kilik-kilik ko kasi maitim. Pero pulang-pula na yan. Nilagyan ko lang ng lotion. Eh naiwan ko nga dun sa bahay na isa, kaya i-chat ko pa yung amo kong babae, dalin bukas. Kasi susundin niya yung alaga ko, manunod sila ng Barbie. Ginamit ko lang yun sa alaga kong lotion, yung pang anti-itching. Tawid. So ayan yung kabuuan. Diba? Nag-dual camera ako para hindi na ako mag-edit. Natamad na ako mag-ano. Akala nila yaman-yaman ko kagagan. Pambili rin ng pipino tsaka kamatis. Kasi yung kanin ko. So ayan, tawid na ako, diba? O, sangka pa. Nakuna pa ang tubig. Ang hirap ang katin. Kung marami na akong pera, hindi na ako mag-racket ng ganun. Sabi ng friend ko, patulang ko na doon yung apam. Para daw pag magde-day off kami, may kotse kami. Ayoko nga eh. Kasi dari naman mga pera yun. Saan ba sumakay yun? Sabi niya magsha-shuttle siya. Alam niyo ako nasan ako? Sa gilid ng karsada, ayan o. Doon ako dadaan kasi sa harap. Hindi ako pwede dumaan doon kasi mabato eh. May dala akong maleta. Yung bahay ni Apam doon. Yung dating bahay namin. Hindi pa kami lumilipat. Doon bahay. Pinapagamit niya sa akin yung bike niya. Ayokong gamitin, mataas. Kasi siya kumakarera ng bisikleta. Yung bike niya pwede mong bitbitin, parang hangin, as in pan stick kung gaano. Nasa matanda na siya. Senior na, ayoko. I mean 58, 59 divorce yun. Di ba legit yun. Kasi syempre kahit ba divorce, kung ayaw mo naman eh, mahirap pilitin ang sarili. Kaya ko naman kumita ng pera. Saan na si Cheche? Saan ba ako? Naliligaw ako. Ito pala.
Isang buwan lang ako dinapon. 2 months lang ako nawala eh. Malinis kasi. Bagong tabas yung mga damo. Nung may bike ako dito, din ako nagpaparada. Kasi sira kasi interior ng bike ko. Eh pa syempre malayo na ako. Hindi na pinapagawa ng boss ko. So, heto na nga ako sa KFC kung saan kami mag-meet ni Che para ibigay sa kanya yung kanyang bag na meron lamang parcel. So, see you on my next video. Thank you for watching, baboos!